Hello guys, pag-usapan lang natin si Catherine Bernardo at James. At ayon kasi sa bali-balita, finish na Catherine Bernardo at James game na game sa kanilang serye. Bakit nga ba? Siyempre may katapat sila, Alden Richard at Ladine Lustre. Pero may mga bumabatikos kay Catherine Bernardo at James. Pero si Catherine Bernardo talaga ang binabatikos nila. Kasi hanggang ngayon, pabe-beggar pa rin daw ang acting ni Catherine Bernardo. Pero nasama lang si James kasi ika nga nila, hindi daw talaga bagay ang chemistry nila. Pero noon pinag-uusapan after ng movie ng Cut din, mas bagay daw si James kay Catherine Bernardo. Kita niyo naman na kasi ganito ang nangyari. 'Di ba si Catherine Bernardo ay spotted sa NAIA. Sino ang sinasabing kasama niya? Mayor Mark Alcala. Doon na nagalit ang mga netizens, 'di ba? Kaya nga naman kasi sinasabi nila na gani-ganito baka daw masira ang career ni Catherine Bernardo. Pero lumalaban naman ang mga Dilido fans ni Catherine Bernardo na successful na daw siya at lalong-lalo na may edad na yan at kayang-kaya niya na. Siyempre ang tinutukoy nila yung tungkol umano sa pag-ibig. Siyempre alam niya na ang tama at mali, ayon kasi sa karamihan. Pero ang iba ang sinasabi nila, tama ba yun sa isang babae na lumalabas ng madaling araw? 'Di ba? Eh siyempre alam niyo naman, artista. Tapos sikat na sikat, lalabas ng madaling araw para makipagkita lang daw kay Mayor Mark Alcala. Pero ganito naman ang Dilulo fans ni Catherine Bernardo. Bakit daw ang call center lumalabas ng madaling araw, 'di ba? Grabe, talagang birada talaga yung mga bardagulan sa social media pagdating umano kay Catherine Bernardo, lalong-lalo na kay James, 'di ba? Pero at least ngayon nauunawaan natin kung ano ang ibig sabihin kung bakit nagagalit umano ang mga netizens kay Catherine Bernardo dahil sa pagkakalink niya kay Mayor Mark Alcala. Kasi concerned lang naman sila doon sa nangyari, doon sa naging ex ni Mayor Mark Alcala. Kasi may mga bali-balita noon na tila hanggang ngayon alam pa rin ng mga netizens. Ganito daw yan. Si Mayor Mark Alcala at Mika Reyes ay sila pa. At siyempre, nung narinig daw ni Mayor Mark Alcala na single na si Catherine Bernardo, pumuporma na daw ito, 'di ba? Yan kasing bali-balita na yan, nag-start yan 2024, 'di ba? Kasi nauna pa si Mayor Mark Alcala kay Alden Richard. Kaya nga naman kasi todong-todo ang mga issue patungkol umano sa mga nalilink kay Catherine Bernardo. Ika nga nila 2023, Jericho Rosales. Tapos, siyempre, may mga bali-balita pang nangyari noong kasal ni Robbie Domingo, 'di ba? At ang tinutukoy nila doon, yung nakasama ni Catherine Bernardo sa pagiging judge, 'di ba? Siyempre alam niyo naman siguro talagang may iba't ibang mga klase na tila hanggang ngayon ay usap-usapan pa ang mga nangyari na nakaraan na at nakalipas na. Pero at least alam niyo na siguro kung bakit nga naman ganyan lang sila. Kasi aminado tayo na may malasakit lang sila kay Catherine Bernardo. Gusto lang nilang suportaan at siyempre gusto daw nilang iligtas doon sa sitwasyon na ayaw nilang mangyari kay Catherine Bernardo, na ayaw din mangyari ng pamilyang Bernardo kung bakit nakapagsalita si Mami Min Bernardo sa atin noon. At nilinaw sa atin ni Mami Min Bernardo na ayaw niya umanong masaktan ang kanyang anak at pag-isipan niya daw ito ng 100%, 'di ba? Pero at least may mga bali-balita hanggang ngayon
Tila nauugnay pa rin si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. Ika nga kasi ng bali-balita, finish na Catherine Bernardo hanggang ngayon, hindi pa malilimutan ang simbolo ng Katniel, ang sunflower. Alam niyo naman siguro kung bakit at kung sino ang tinutukoy ng mga netizens, lalong-lalo na ang mga solid fans. Walang iba kundi yung napaka-cute na aso na naging parte ng buhay ng Katniel. At yan ang anak-anakan nila, 'di ba? Diyan nabuo ang pagmamahalan, Katniel. Pero nung una, pinagselosan niyan ni Catherine Bernardo. At ayon umano sa bali-balita, merong niregalo si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Kaya nga naman kasi, noong inaalagaan niya ni Daniel Padilla, parang may kirot sa puso ni Catherine Bernardo. Parang wala ng time si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Kaya nga pinagseryosan niya. Pero unti-unti niya nang natanggap kung bakit nga naman kasi. Kailangan din naman kasi na suportaan natin ang mga aso ng pagmamahal, 'di ba? Kaya nga naman kita niyo naman ang daming aso ni Catherine Bernardo, 'di ba? Talagang binibigyan niya ng time kapag siya ay wala ng trabaho. Si Catherine Bernardo kasi kapag wala na siyang ginagawa or day off niya, nag-aalaga siya ng kanyang mga orchids, mga aso, or iba pang mga gawain. Ang alam natin, nagsasanay siyang magluto. Siyempre, alam niyo naman, 'di ba? Pagdating ng tamang panahon, kapag siya ay naging misis na at siyempre nag-aalaga ng mga bata, kailangan niya rin matutunan ang pagluluto. Kaya nga naman kasi noon, pini-prepare niya yung mga pagkain ni Alden Richard. Pinagluluto pa. Ina inaayaan pa si Alden Richard na kumain. Siya pa yung sumasandok, ha, at naglalagay sa mesa at inaayos pa yung upuan ni Alden Richard. Kaya nga naman kasi yung dalawa, si Marvin at Mark, parang hindi man daw sila magkaibigan, mag-asawa or magjowa kasi wala naman alam yun, sina Marvin at Mark. Ang sinasabi lang daw magkaibigan lang. Pero yung mga nakikita nila, hindi daw gawain ng ano yun, magkaibigan. Kasi may subuan, niluluto, inaatid pa yung pagkain. Kasi nasaksian nila yan, kasi nakakasama sila. Hindi naman sinungaling yun, kaya nga naman kasi na ano yan naulat yan sa balita. Kinausap yung dalawa kung ano pa yung posibleng nangyari, 'di ba, doon sa pagluluto ni Catherine Bernardo at kung sino yung kumain doon sa pagkain niluto ni Catherine Bernardo. Ayon pa kay Ami Perez, si Catherine Bernardo ay pwede na daw mag-asawa sa dami ng niluto niya. Pero ang pagkakaalam natin, yun ay para kay